pong lahat ay magsitayo. At yung choir po, maghanda na po sa last verse. Akit na po kayo rito. Si Kristo ang sandigan ko. 239. Si Kristo ang sandigan ko. Sa unang stanza, handa awit. Ang aking pag-asa'y lubos na nakasalig kay Jesus at ang tugon niyang dumanan sa aking langay hanggang. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kahit na nasin ko'y hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pagdumagda ang pagsubok at pagkakas Kristo. Ni Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y malulumbay, siya ang aking kaaliwan at mata ko'y nalulubog, pangako niya ang asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Last verse. Pag trumpeta'y hinipan na, si Kristo ang sandigan ko at kanlungan kong bato at kanlungan pag may bagyo. Tayo pong lahat ay magsipo.
manalangin sa ating panalangin. Napakapunta. Bago tayo unahan. I'm going to pray for the Sister Rose Medina. She'll be leaving for New York. This coming Saturday, kasama si Japet. Japet, paano yung ama, Japet? Good. Sister Rose, yan. Yan po, tungo ano yan. Sa ngayon, New Yorker sila. At isa pa ay si Brother Henry, Asiatico. Brother Henry. Yan. Ito naman ay tungo sa Saudi Arabia. At God willing, ito si Brother Roger Johnson ay pero matigal-tigal pa ito. Sino ba mangiiwan? Okay lang na kayo ay mag-abroad. At supportan nyo lang itong mission dito ang gawain dito Meron tayong prayer list para sa mga we're trying to become a hands-on partner sa kanila through prayer. Yeah, let's keep praying for the success. At hindi natin yung mga iba na trying to get off. So, talagang mag-take off. Meron pa tayong rito. Meron pa request. Laban ng gymnastic. Kino yung request ito? Laban ng gymnastic. Okay. Actually, nakalagpas na yung ating request kanina pero sama natin ito kasi pag-pray natin itong dalawa At sino ang lalaban? Si Colette. Ay, itong dalawa. Sino kasama niya? Yun. Si Colette and company. Ano sila nila? Gymnastic ito. At pagpuna rin natin na manalo ang Gilas. Tall order. Diba? Okay naman yung pag-pray, diba? Pagpuna natin na manalo ang ating pupunan. Pero naman, nakikita ko, underdog sa tingin ko lang. Pero, sila ay pinagpapala ng magandang resulta. Yun yung kasama niya pala, ni Colette. Ito si Ira Raquel. Tayo nga yan. Ayan. Yun yung kanyang kapartner sa gymnastics. Okay. Yun po. Sino ang nag-pray na yung pinag-pray mo na manalo ang Gilas natin? Ako pinag-pray mo na, di mo yung tinatago yan Nyari pa kayo gusto nyo manalo, hindi ka nag-pray. Isali nyo sa prayer. Okay ba? Ako gusto ko manalo ang Gilas Ako pinag-pray. Ako yun.
2 Corinthians 5. Tapos, interject natin sa ating prayer time yung Bible. Sige po. Ngayon natin tayo lahat. Chapter 5 of 2 Corinthians. 17 through 21. Sabay-sabay natin basahin ito. Ready? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing the trespass unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's name, be reconciled to God. For it made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Father in heaven, kami po ay lumapit sa inyong pagpapagin ng inyong kapalang basbas sa pag-aaral namin ng inyong salita. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin at ihanda niyo po Panginoon na magkaroon ng love and concern to serve you, Lord, to win the lost. Lord, alam namin na dyan lang sila. They are just waiting for us and for other Christians to connect to them. I-bless niyo po ang aming buhay para magamit niyo po sa mga would-be kapatiran na ito. Kaya tulungan niyo kami para makatulong din po kami sa kanila. At amin na rin po pinagtatagawin, Panginoon, ang mga request na ito na aming hinihiling sa inyo na inyong tulungan kami para yung building construction sa likod ay aming ma-construct sa inyong panahon, Panginoon, na tinakda. At ayan po inyo, Panginoon, na ang first fruits ninyo sa halip na tulungan namin dito ay doon na lang sa pagministeryo gagamitin sa pag-construct sa likod. Amin na rin po binagtatagawin at aming Diyos ang tagumpay ng special service sa Sunday, revival to soul winning po ito. Kaya Panginoon, kayo lamang ang makakagawa para ma-revive ang bawat isa sa amin at magkaroon ng special concern to win the lost. Kayo lamang, Panginoon, ang makapag-grant ito sa amin dahil sa inyo kami humihingi. At amin na rin hinihiling, Panginoon, ang safe trip ni Sister Rosa Gurina and Japet at si Jose sa darating na Saturday pabalik sa New York. Yan din ang mga loved ones na naiwan doon, Panginoon. At maasa kami na kayo ang gagawa sa kay Mr. na kapatid na Rose. Kaya ito ang kanyang comfort doon o kayo ang siyang gagawa sa kanyang mga alalahanin na things are under control dito sa kanyang mga mahal sa buhay. Yan din kay Brother Henry Asiatico, Lord, na pag naayos ang kanyang papers, anytime na inyo siyang palisin, at aming hinihiling na kayong ang iyong paggawa sa kapatid na ito. Bless niyo po sila. Yan din mga loved ones. At yan din, Panginoon, mga listeners po, naka-online. Mula ni Shara. Kanyang pamilya doon, sila Baby Luz. Bless niyo po sila. Yan din sa mga iba pang nag-online sa pakikinig. Nakalimitan dyan ay si Sister Maggie and si Brother Blas and all these other brethren na nakikinig, Panginoon, online. Amin na rin po pinagtatagubilin ang nangyayaring laban dito sa basketball na inyo pong bigyan ng Panginoon ng pangalaga ang mga players na walang physically na masira. Take care for their health, for their play, Lord. At ganoon din na ilagay nyo rin bilang encouragement sa pag-unlad ng bansa ang tagumpay ng basketball tournament na ito. At yan din, Panginoon, na kayo ang siyang gagawa
na maging eye-opener din sa mga kabayan namin, especially sa mga Christian players, na maging blessing sa kanilang kapwa manlalaro, na makita nila kung paano maglaro ng Christian, tulungan yung kanilang patutuo, at lalong umasa sa inyo tungo sa tagumpay. Sama na rin po itong laban sa gymnastics sa high school ng mga batang sila Colette and company, si Ira. Salamat Panginoon at i-bless niyo po ang aming pag-aaral, ang worship service, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Yan, isali natin ang ating sa pagkakataong ito ay ibig kong pag-aratin itong tungkol sa reconciliation. Reconciliation. The ministry of reconciliation. Napakamahalaga po ito, and only God can qualify us to be a reconciler, to be a soul winner. Kasi tayo, kaya natawag dito, ay napawalay dahil sa kasalanan. At para doon sa wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaya kung minsan, bakit sila panatag, masaya? Anak ng Diyos itong mga ito. Ang dahilan ay reconciled na yan. God and sinners, reconciled na yan. Kaya tayo ngayon, bilang mga reconciled na sa Panginoon, we've got to do our job to help others to be reconciled also to the Lord. At yun ang ating tungkulin. At ito ay ating tignan bilang isang ministeryo. We've got to take a look at this bilang ministeryo. At tingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na mag-mature. Alam nyo, hindi ka makakaakay ng kaluluwa at hindi ka gamitin pag ikaw'y mahina. Especially kung sarili mo, hindi mo kayang dalhin, ilalo kung magdadala ka ng iba. Amen po ba? If you can even create a battle, God's best to do that. If you can do the battle properly, ikaw mismo ay istima sa iyong kailangan natin, namimili pa ng lugar. Ang kailangan natin, of reconciliation. Okay? On and off. Talagang hindi tayo tinatantanan. Ganun pa man, patuloy tayo. So, may mga ilang bagay na gusto kong dalhin sa inyo. Number 1, let's go to verse 17. Balikan natin to. Baka naman itong kulang. Sala. Okay, verse 17. Anong ating makita rito? Therefore, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Na itong ating titulo ay nasa verse 18. God gave us the ministry of reconciliation. Now, dito sa verse 17 ay ating makita na itong mga reconcilers, yung mga involved sa ministry of reconciliation, must first have the experience of
transformation. Dapat nandun yung experience of transformation. Sapagkat we cannot just win the lost in the old nature. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Lord. Ito yung ating kinocrucify. Ang new nature na binigay ng Panginoon sa atin, yun ang kanyang gagamitin upang yung kanyang plano ay isa katuparan. Kaya, ang problema lamang, we be used immediately by the Lord. Kailangan nandun yung pagsasanay. At isipin natin to, bakit kailangan pa ng Panginoon ng 3.5 years sa kanyang pagtitrain sa mga disciples, plus 6 months nitong kay John the Baptist, or the Baptizer, kailangan ng 4 years. Kung hindi mahalaga yung growth and development. Kasi Tatay Joe, lagi nag-request yan pag sa umaga. Tayo ay ikakaroon dito ng prayer covenant. Yan ang kanyang request palagi. Prayer growth and development. Bakit? Napakamahalaga po ang growth and development. Kaya, itong unang punto, God transformed us for the work of reconciliation. God transformed us for the work of reconciliation. Now, gusto ko makita natin Romans 8. Romans 8. Anong ating makita dito? Verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So kung walang Holy Spirit sa iyo, sorry na lang, wala kang langit. Kaya kung magtanungin ka, ikaw ba nakakatiyak na yung kalipunta sa langit? Kung walang Holy Spirit sa iyo, ang sagot mo ay, maari, palagay ko, kaya ako nagsisikap, wala pong langit doon. Pag binigyan ka na ng Diyos ng transformation, tiyak mo yan, hindi ka maaari magkamali. At magtatanong sila, masagot mo ng diretsa, may langit ka na. Sapagkat nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos, na siya magko-confirm sa your relationship. Okay, anyway, tingnan natin itong verse 10. And if Christ be in you, through the Holy Spirit, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead, but if the Spirit of Him that raised up from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwelleth in you. Kaya, ibig sabihin nito, our activation, para mag-active tayo sa gawain, hindi natin kagagawa. The Spirit of God will activate us in all, in order for God to bless and use us. Hindi lang sa isang area, kundi sa lahat na area. Sure. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. 13. But if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the flesh, ye shall live. Amen po? Through the Spirit, mortify the deeds of the body in order for us to live. In short, hindi mo kayang daigin, hindi mo kayang ma-overrule ang iyong mga dating gawi. Tulad last, mahilig ka sa, saan ka tayo mahilig? Usually. Mahilig sa kain. Yung sobrang kain. You cannot overrule that. You cannot when your victory over, yung pagiging mahilig dyan. Okay. Yung mainggitin. You don't have power to win your battle against
envy, jealousy, pride, arrogance. Wala tayong power dyan. Ano sa panahon? Paano natin mapapatay yan? And let's go to verse 13 again. But for if ye live after the flesh, ye shall die. Ibig sabihin, tumuhay ka sa sarili mo, talo ka. Patay ka. Okay. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kaya, ang tatalo sa gawa ng laman na laging ikinatatalo natin sa laban ng spiritual ay through the Spirit. Through God. At pansin nyo dito, the Spirit is referring also to Christ represented. Alam niyo si Kristo, nasa ating mga puso siya. Represented by the Holy Spirit in us. And truly He is in us. Kasi nga, sabi nga, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin ang Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yun nga lang, yun ay isang hiwaga na hindi natin pwedeng maipaliwanag. At sabi nga, ganito ang hiwaga ng Diyos, sinikap alamin ng isang tao, inaalam niya sa kanyang sariling pamamaraan, nabuwang. Pero kung sa paraan ng Diyos, napabuti. Kaya sa ating pagbabasa, huwag basahin to na umaasa sa karunungan dito. Walang kakayanan yan. Kailangan umasa sa Diyos sapagkat ito spiritual. Kailangan natin ang Holy Spirit bilang guro para maintindihan natin ito. Kaya, anong ating nakikita rito? God transform us for the work of reconciliation. Kaya, yun ang inuna ng Diyos. Bakit? Okay, sa pang talata na gusto makita natin, Galatians 6. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but yan ang mahalaga sa Panginoon. Ang ating bagong katauhan na siyang gagawa para yung kanya ipinapagawa ay ating magawa. Hindi yung ating old nature. Okay. Ikalawang punto na ibig kong talakayin natin ay nasa ating text. Balikan natin. 5:18. Verse 18. First part. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the message of reconciliation. Ang Diyos ay kanyang na-reconcile tayo sa kanyang sarili, di ba? Yun ang ibig sabihin nito. We are reconciled by God to Himself by Jesus Christ. So, makita natin, the author is God of our means of reconciliation. Kaya una, inayos niya tayo sa Kanya. Ikalawa, ay para maintindihan natin, ang ating gagawing pagtulong sa iba ay hindi atin. Kumbaga, qualify muna niya tayo. Naging kabahagi niya para yung kanyang plano, magagamit niya tayo. Alam nyo, minsan ito hindi maintindihan ng mga ibang mapasok sa trabaho. Pumunta sila upang papasok sa trabaho, and they wanted the boss to follow them. Mga kapatid, pag ikaw papasok sa anumang uri ng trabaho, huwag ka nang papasok kung matigas ang ulo mo at matigas ang puso mo. Kung hindi ka marunong makinig, huwag ka nang papasok sa trabaho. Sapagkat walang siraulo na tao na siya ay naghanap ng trabaho nang hanap ay boss. Tama ba? Tama ba? Kung ikaw ay subordinate, hindi ka boss. At kaya pumapasok ka at nagkasundo kayo
Nandiyan ka para gawin ang gusto ng boss, hindi yung gusto mo. Lest you misunderstand the order. Kaya, yung mga, hindi ko kasi gusto ang pinapagawa ni boss, umalis ka. Hindi ka para doon. Hindi mo alam ang pinapasok mo, umalis ka. Hello? Pero mo, ikaw itong subordinate. Gusto mo ikaw masunod. Umalis ka, hindi ka para dyan. At mag-aral ka. Wala ka pang natutunan tungkol sa order. Amen ba? Ito, sinasabi sa para hindi na ikaw ay tawagin para sabihin sa iyo, hoy, mali kasing ginagawa mo eh. Hindi ka sumusunod. Ako na nagsasabi, umalis ka na dyan. Nakakahiya ka. Hello? Kasi away lang kayo ng away ng boss mo. Bakit? Hindi mo alam, pumapasok-pasok ka, hindi mo alam ang lugar mo. Okay. Yan ay bato-bato sa langit. Now, God authored our reconciliation. And is it according to the scriptures? Ito, isa na talata ito. Ikalawa, dagdagan pa natin ng isa pa. Hebrews 12. Hebrews 12. Anong talata? Verse 2. Okay. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya yan, ating makikita rito, God is the author and finisher of our faith through Jesus Christ. Kaya, our ministry of reconciliation is God. Ngayon, yung iba ay parang kayang-kaya ko na to, kayang-kaya ko kasi marunong akong mag-akay, na-train ako diyan. Pero ganun pa man, na-train tayo. Pero, ating tandaan ay na-train ka, but you need action, preservation. Ang kalaban natin sa soul winning, sa ministry reconciliation, diablo. Di ba ay nakaka-enkwentro at maalala ko dito dyan sa dulo. Ang aming aming pinuntahan, itong banda rito, yung pamilya may mga pinapauna na. Hanggang mamamatay tao. So, nandun kami, pinitis. Sa aming pagmiministeryo sa kanila, witnessing. Maya-maya, yung isa, nagalit, nagalit, tumindig. Pag ganun, pag talagang may ibang spirito gagawa, ma-discern mo naman tumindig na barahibo ko. So, anong ginawa namin? Labas na kami. Bakit? Hindi siya ready at maaring hindi tupa. Sapagkat may mga lobo, may talagang tupa. Ang hinanap natin, kaya nagpepre tayo, yung tupang ligaw na naghahanap ng pagbabalik loob. Hello? So, we are not forcing an issue with anybody. May mga soul winner ko minsan na sa training. Pag hindi ka pinakinggan, nagsasalita siya, tuloy mo lang. Mga kapatid, iba tayo. Kailangan, look for signals in the area of soul winning.
Kaya, lumabas kami doon. Mabuti naman, kakabatian kami hanggang sa namatay yung tao. Hello? Kaya, don't look for enemies, look for a friend. But above that, hanapin natin yung ligaw na tupa. Kaya yun po. Kaya minsan, talagang sa survey, ang daming mga exciting senaryo. Bakit? Minsan, tumatanggi yan. Pero pala, resisting. Iba yung resisting sa resenting. Iba yung sa resisting sa rejecting. Iba naman yung rebelling. Ang rebelling, maaaring hindi issue yung spiritual, nagrebelde. Pero pag sinabing nagre-resist, gusto niya rin, kaso lang, maaaring hindi pa kaya nagre-resist siya. Pero pag nagre-resent, wala akong pakialam dyan. Ang gano'n, bitaw pa ng nalita. Huwag mo nang ituloy. Amen ba? Okay. So, dito sa ating ministeryo ng reconciliation, mamimit mo ang iba't ibang uri ng tao. Pero one thing, hindi natin hinahanap yung mga kambing. Ang hanap natin yung mga tupang ligaw. Hello? Nakakita na kayo ng taong hinahanap mo, naghahanap din pala. Nung nakita ka, ang saya niya. Yan ang hanap natin. Yung tupang ligaw, naghihintay ng padadala ng Lord at nawa tayo yon. Hello? Nawa tayo itong mga willing na maghanap ng tupang ligaw. Maaaring tupang ligaw na yan, nasa trabaho mo, nasa pamamahala mo, nasa kapitbahay mo, nasa mamimit mo sa kalsada, nasa kahit saan yan, nandyan. Kaya yun ang ating hingin sa Panginoon, na tayo dalhin sa mga tupang ligaw. But first, understand na tayo ay tinubos para dyan. At yung ating dadaling mensahe ay siyang magsisimula at siya magpapatuloy. Isang ano lang, huwag naman natin silang pabayaan pag sila ay ligtas na. Amen ba? You eat with them, you pray with them, you encourage them, bagwit eh. Pati pagbuklat ng Biblia, di alam kung saan bubuklat. Kasi tayo orientation niya, iba. Ngayon, we are trying to have an orderly sa pagdi-disciple. And that is very important. Okay. Let's go to verse 19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing the trespass unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Okay. God was in Christ, reconciling the world unto himself. So, ibig sabihin, ang role natin dito ay kasangkapan lang tayo ng Lord. Ito na kinobserban dyan. Pag tayo ay may concern sa kanila, it must be from the Lord. At yung goodness ng Lord, ma-extend sa mga tupang ligaw na yan. Sa mga willing ang gagamitin ng Lord, mga willing reconciler. Kasi yun naman ang kailangan ng Diyos eh. Pero sabi ko nga, pag ikaw ay hindi handa sa giyera, higin mo na ihanda ka ng Lord. Kasi yun nga, yung sinabi ko dyan, talagang tinayong kami. Kung di kayo alis, mabigat ang dating. Salamat naman, hindi tumakbo at kumuha ng panaksak. Pero kung tumakbo at kumuha ng panaksak, bibilisan namin takbo namin. Di ba? Ano talaga eh? Siyempre, we love dear life. Di ba? Pero mayroon isang pastor si Pastor Agrabante nabubuhay pa. Narinig mo yun si Pastor Agrabante.
Kinaga. Yung kapatid doon sa may Pililyan, pagkaalam ko, kinaga. Eh, nung tinaga, dito, hindi na puruhan. Hindi na yan ng Diyos na mabiyak yan. Ano nangyari? Survivor siya. At namatay yung mga nagtangka sa buhay niya, buhay pa siya hanggang sa namatay. Kaya ibig sabihin tayo, may timetable ang Panginoon sa buhay natin. Because we have a job of reconciliation. We have the ministry of reconciliation. Kaya, yun ang nangyari kay Pastor Agravante. Hindi ko pa narasa na mataga. Sana huwag na. Amen ba? Ang bigat eh. Yan ang experience niya yun. True to life. So, anong ating nakita rito? God committed unto us. Tama ba? Sabi niya, para sa inyo ko ibinibigay ang ministeryo ng pag-reconcile. Sa atin ipinagkatiwala ng Diyos ito. Kaya maganda itong binigyan ng Diyos sa atin. I'm blessed with this verse. He committed unto us the ministry of, or the work of reconciliation, the word of reconciliation, the word, and things, all things that we need for reconciliation. So, ito ay sapagkat may tiwala ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Now, I want us to go to 1 Timothy 1:12. 1 Timothy 1:12. Salamat sa tiwala ng Diyos sa atin. Now, atin, to the church, whom God has ordained, job. Okay, and let's go to this verse. Verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Okay. We are in the ministry. Amen? Amen ba? We are in the ministry. And I want us to understand this. Kaya nandito tayo sa ministeryo sapagkat ibinilang tayong tapat ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Think that. Ibinilang kang tapat. Ngayon, huwag natin sirain yung Kanyang tiwala. Tama po ba? Okay. Gusto ko matras tayo dito sa 2 Corinthians 4 sa may teksto natin. 2 Corinthians 6:4. 2 Corinthians 4, I should say. Pagkat pinagkatiwala sa atin ito, ministry of reconciliation, let's look at this verse. Okay. Verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Kaya tayo, ang ating trabaho ay dalhin ang ating Panginoon sa tao. Yun natin tungkulin. At ang diablo na tagabulag, hanggang saan binubulag niya sila. Alam nyo, pag ang ating ilaw, magningning to, mga demonyo, nagbabantay sa tupang ligaw, mga ano yan, masisilaw, lalayo yan. Amen ba? Kaya kailangan hingin natin pa na
ang ating ilaw pag ningningid ng Panginoon para pag lumalapit. Alam niyo ba, sa mga spiritual na anak ng Diyos, pag tayo nandyan, ang dyablo ay alam niya at nababahala. Kaya yun ang ating hilingin. Because we know that God committed to us the word of reconciliation. So let's do our job. Yun ang ating isipin. God committed unto us the word of reconciliation. So, dalhin natin. But you've got to be prepared every day. Kung hindi ka man prepared every day, subukin mo yung, alam nyo, ang ating gagawin, magbasa tayo. Ang dami tayong talagang panahon kung talagang gusto natin. Nakikita natin yung mga kaibigan natin, yung minsan naglalaro dyan. Tayo naman, balak tayo magbasa, naengganyo pumunta doon. Or, tayo dapat ay pwede magbasa, pinaisip ng dyablo, hoy, magbukas ka ng TV. O gumamit ka ng yung itinagay sa tainga. Ang tawag doon? LTO. Okay. Yun na yun. Kaya maraming style ang dyablo. Ngayon, kung ikaw ay napakahina na hindi ka makalaban, sabihin kapatid, magpalakas ka. Kasi we have this ministry of reconciliation. It was committed by the Lord to us. Anong gagawin natin? Magpabaya tayo? Pwede rin. Pero balang araw, magsista tayo, huli na. Pero tandaan natin, God committed to us the ministry of reconciliation. Kaya, let's jump. Anong verse tungkol sa bagay na ito? Anong verse? 19. God committed unto us the word of reconciliation. Itong Bible na ito. Now, let's go to verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God will visit you by us. We pray in Christ's name, be reconciled to God. God made us ambassadors. Ambassadors. Alam niyo kung minsan tayo bilang anak ng Diyos, nagbabackslide din. And we need to be reconciled. So reconciliation is in two areas. Yung unsaved na kailangan magbalik loob, at saka yung nagwawala. Di ba? Yung nagwawala na, tumigil na sa pagwawala, magbalik loob na. Yung nagbabackslide ba? Tama? Kumbaga sa andyan naman, binabanggit pa rin niya tungkol sa Diyos, pero ang puso niya, backslider na. Kailangan ma-reconcile din yun. So, hindi lang ito lost to become saved. Yung mga iba ay saved, lost who got saved, and that person who got saved got backslidden, then yun. Alam niyo, nagsisimula tayo dito, yung mission doon sa kila Tita Abe, kung saan ito naging na house noon. Mayroon isang doon, mayroon isang Christian na galing sa Bisaya, nandiyan lang sa may bandang Bulela, sa area na yan. Ng mga sa saturation, visitation, nagbalik loob. At dahil nagbalik loob, ay naging katulong siya pang ang tahanan ng Panginoon. Yung kinonvert yung gumiray na tawag nito garahe. Gumiray yon. So naging katulong siya sapagkat nagbalik loob. He got reconciled to his God. Okay. So, yun po. We are ambassadors. Alam niyo, ambassadors, ang ambassador ay wala siyang mensahe na sarili. Mensahe niya, mensahe ng kanyang na-represent na bansa. So, yun tayo. We've got to bring the message of the Lord to the lost. Kaya tayo ay may basbas. Alam niyo, mga
speaking of ambassadors, diba sa Saudi Arabia, may mga ambassadors doon na involved sa mga maling activity na nandun yung sex for flight. Ganyan. So, sa nakikita ko, they can prove the charge. So, nangyari, they are recalling them. Bakit? Hindi nag-behave ang ambassador. Ano ibig ko sabihin? If we will not behave as the Lord's ambassadors, kasi tayo, God is making us His ambassadors. Lahat tayo na involved sa pagdadala ng good news ng Bible. If we will not behave, we might be disqualified to do the job. Ibig ko sabihin, kailangan once you know that God elevated us to the ambassadorial level, so winner ka na, etc. Behave ka para manatili kang ambassador. Yung iba a wall. Nag-aakay na, ngayon hindi na. Ang tawag doon, nag-a-wall. Diba? Kasi gusto ng Lord, tuloy-tuloy tayo. Kaya be faithful unto death. Di tayo, itong a wall. Absence without leave. Kaya, kung tayo ay nag-a-wall sa area na yan, go back to God, ask Him to be recommissioned. Hello? Let us ask the Lord to recommission us into His business, into this ministry, ministry of reconciliation. So, let's go to verse 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kaya, ang ating punto ay, God made us righteous through Christ for reconciliation activities. Ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng Kristo para maging involved sa reconciliation. And we are expected by the Lord to pursue the job. Yung reconciliation ministry. Now, itong book of Acts, sa verse 16, gusto ko makita natin to. Acts 16. 9, verse 9. Ito sa Apostol Pablo, na nagmiministeryo sa kanyang lugar na ipinakita ng Lord, pero yung guidance ay kailangan makamtan niya. Kaya makita natin na the Holy Spirit guided him in his ministry of reconciliation. So, he was forbidden in verse 6 by the Holy Spirit to preach the word in Asia. And then, they went to Mysia, and as they decided to go to Bithynia, the Spirit suffered them not. Kaya, duman sila ron, hanggang sa makarating sa Troas, and in verse 9, and the vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. And he had seen the vision. Immediately when they were to go into Macedonia, surely gathering that the Lord had called us for to preach unto them. So ano ating nakikita rito? Nakikita natin na nasa trabaho siya ng pag-reconcile pagkat mayroon siyang vision. Mayroon siyang mga talagang pangitain. Na sa kanyang pangitain ay mayroon pala siyang kasamang may concern din. Di ba? Kikita natin isa pang may concern, tinatawag siya, come over into Macedonia and help us. Kaya tayo, na may concern, tapos mayroon ding ibang may concern dyan. Pag nagsanib pwersa tayo, anong resulta nito? They won Lydia in Europe. Nagtulong ang kanilang concern. Kaya alam nyo, yan ang kailangan natin.
partnership in the work. At napakamalaga na maintindihan natin na maliban sa may magmalasakit, walang maliligtas. Na ano nangyari dito? Iba yung kanyang direksyon. Mayroon na nalangin sa Macedonia. Halik kayo dito sa Macedonia, tulungan nyo kami. Kaya ginawa ditong isa na may concern din, ang isa nagtagpo yung dalawa. Ang resulta, may kaluluwang na akal. Yan lang yung may kuminsan sa atin, Lord, kayo po ang gagawa. Abutin niyo pa aking loved one. Marong willing dyan, willing to win the loss. Kaya yun nagpipray, at saka tayo, yung ating mga nirequest sa Panginoon, pinapak na ng Panginoon yan, working both ways until we go to the person and win the loss. Kaya yun po ang nangyayari. Ito ang ating magandang gawin sa ngayon. Why don't we, since we are preparing to have the special service coming Sunday in relation to revival to soul winning, why don't we give ourselves to the Lord and offer ourselves for the ministry of reconciliation? Kita natin, at nagpuproduce ng result yan. Nakita rin natin, we have this ministry, and this ministry is intended to win the lost. Kaya ano ating kailangan? Present our bodies as living sacrifice according to Romans 12:1 and 2. And be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Let us go to God and ask Him, Lord, kayo pang gagawa, gawin nyo kaming karapat-dapat sa ministry ng reconciliation. Hingin natin na siyang gagawa, sapagkat ang Diyos nagharap lang ng instrument. Hindi siya ang mag-witness. Tungkulin yun ng kanyang mga para sa witnessing. Ang sa kanya, magliligtas. Kaya nga, we are co-laborers together with God. So as we go to Him, willing to be used, ano mangyayari? God will direct us to the lost person, and once na nakatagpo natin, ibigay mo yung best mo sa pagsusurwin. Hindi yung, so pa naman to, kaya kahit anong gawin ko. You've got to be prepared also to witness to them orderly. Huwag mong shortcut. Orderly. Kasi let all things be done decently and in order. So yun ang kailangan. Hindi yung, minsan kasi tayo, pag alam na natin na okay, wisiwasi na tayo. Kailangan ayusin natin ating mga ginagawa para pag iniwan natin, hindi makapagtrabaho jablo sapagkat inaayos natin. So yun ang ating magandang isipin sa ating mga ministry of reconciliation. We ought to be ready, we ought to be prepared. But we've got to go to God and present ourselves for Him to prepare us for the job. Kung ano yung pipagawa sa atin, yun natin tungkulin. Lord, ito po ako, handaan niyo po ako. Handaan niyo rin yung mga pagmiministeryon ko. Gagawin ng Diyos ang kanyang tungkulin. Sapagkat willing ka rin na gagawin tungkulin mo. Amen ba? Responsibility to, kaya hindi pang cheer up. Responsibilidad. Tungkulin dapat gampanan kahit andyan nakamanman ang mga demonyo at mga diablo dyan. Amen ba? Kaya hindi, ano sa pagkakain ng kaluwa? Giyera to eh. You're going to go to the devil's area, domain, and you've got to push through hanggang sa abot mo yung tupang bilanggo. And by God's grace, rescue and bring him out and be part of the Lord's family. Amen po. At papasalamat ako sa Panginoon. Alam mo bakit nagiging ang boses ko? Talagang bagay yan.
Kaya, ang mahalaga nakatapos na. Amen ba? So at this moment, ang kailangan na lang natin, ipag-pray natin. At i-present natin ating mga sarili. Sa pagkakataong ito, with this bowed eye closed. Alam nyo, kabisan, hindi pa kaya yung sasagupat, sasagasa sa kalaban. At least makapag-pray ka. Makapag-pray ka. Kung hindi ka man makapag-pray, pero may mga alam ka na marunong na, may Bible study. Maging kabahay ka, pumunta ka man lang, sumama ka man lang. Moral support. Pero yung mga iba sa atin, train ka na, marunong ka na mag-soul win. Present your body as a soul winner for the Lord. Iba sa atin, hindi lang soul winner, what you can do is, you can win the loss. Iba naman ay, nasuportahan ko itong ministeryo na ito. Bibigyan ng para sa trucks ministry natin. Para mayroon tayong magamit para sa trucks. Iba naman ay, Lord, binigyan niyo ako ng karunungan sa internet, gagamitin ko ito sa pagsusulwin. The point is, the bottom line is this. Do you want to be involved in this means of reconciliation? Kung ikaw ay willing, ikaw ay ready, pwede bang patunayan natin kay Lord yan? O magbigay tayo ng tanda na we are willing to be involved? Sa pagkakataong ito, ay ipagtagubilin mo natin pa ng ating mga desires. Ay malahin muna tayo. Panginoon, narito po yung mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong sustaining grace sa iyong lingkod. And at this moment, tulungan niyo kami sa pagnanasa na ma-involve dito sa ministeryo ito na reconciliation. Hindi lang reconciliation from lost to be saved, kundi ito mga saved na lumayo to be reconciled. Magbalik loob. Ay Panginoon, bless niyo po ang bawat isa na narito. Ayan po nyo na ang iyong invitation ay maging tulong na malaki para ma-actionan po namin ang mensahe namin napakinggan. Sa pangalan ng Jesus. With heads bowed, eye closed. Kung handa mong patunayan, kung ibig mong patunayan sa Lord na willing ka na ma-involve dito sa message of reconciliation, ayon sa iyong narinig, pwede bang tumayo tayo bilang patunay na we want to be involved in this ministry of reconciliation? Sige po. Involvement is expected. Minsan, nandiyan pagkakataon, impitan mo man lang. Just simple invitation. Involvement is expected. Sino pa po? You want to be involved in the means of reconciliation. Tumayo lang. Meron pa po ba? Bago tayo manalangin? Okay. Iba sa atin, wala pa sigurong katiyakan ng kaligtasan. Humingi ka sa Lord, bibigyan kanya ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Tunay na nasa inyong papulat at walhati, na bagamat hindi maayos ang aking buhay sa pagkakataong ito, nakita po namin na magawang paraan ng kalaban ninyo para hadlangan kami. O God, get hold of your church and church people. Grant our desire, Lord. Ang aming pagtindig nito ay gusto po namin magamit ninyo sa ministry of reconciliation. Whether lost tungo sa kaligtasan o saved, backslide, para magbalik loob. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa lahat na ito
Sa pangalan ni Jesus. At natin nagsabing, Amen. Now, I want us to extend this invitation to the lost. Yung mga nandito marahil, kung mamatay ka, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Kung yan ang kalagayan mo, wala ka pang katiyakan ng kalangitan, bakit hindi ka magpasya? Na sa pagkakataong ito, tanggapin mo si Kristo kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Pagkakataon natin ito, na ma-involve o maging kabahagi sa pamilya ng Panginoon, kung tayo ay kinakausap. Meron ba rito? Ibig maligtas? Okay. Tumayo po tayong lahat na we're going to sing a song, brother. Thank you sa prayer. At relax lang. Everything is under control. Under God's control. Okay. Let's sing a song, brother. Yung tungkol sa ano, baka mayroong ibig maligtas dyan. Kalooban mo'y sundo. Okay. Simple invitation. Kung ibig niyong maligtas, lumapit tayo sapagkat yung ibig magpabautismo, lumapit din. Okay. Unang istansa, handa, awit. Kalooban ko, Diyos ay sundin sa kapwa ako'y humisin. Ako'y gawin mo Nasaan? ang iyong nais. Meron ba rito ang kalapit? Kaligtasan ng kaluluwa. Kalooban ko'y sundin o Diyos, asin ka sa atin, yaring mo. Papalinisin ang lubos ngayon sa iyo'y dugo. Okay. Bago tayo awit ng congregational song na hindi na invitation, ay tingin natin sa panahon personally na ito ay hindi lang dito na pag nakikita niyo ng mga hindrances, okay lang yan. Pananalita, mga bagay-bagay, mark yan na ayaw ng Diablo. Actually, ayaw ng Diablo itong ating paghahanda na ginagawa. Anyway, lastly, we're going to sing the next song. 246, ang salita ng buhay. 246, ang salita ng buhay. Unang istansa, handa, awit. Nais ko laging marinig ang salita ng buhay, at ang pusa'y makarinig sa salitang buhay. Buhay ng kaligtasan, ang aking natutulak. O kay ganda, o kay hiya, ang salita mula sa Diyos. O kay ganda, o kay hiya, ang salita ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay.
tayo po siupo. Nadako na po tayo sa sunod na bahagi ng ating worship service, ang pag-aalay ng ating sarili at ang ating mga kaloob at ikapo. Sa pagkakataon, hilingan natin sa pananalangin ang Brother Bernard Armamento. Brother Bernard, hindi ka dito kapatid. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mensahe po na napakinggan po namin ngayong umaga. Lord, salamat po sa patuloy niyo pong paggawa sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin sa aming pong pagbabalik ng mga ikapo, kayo po ang siyang magpasbas upang magamit po sa iyong gawain. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na gagawa, Panginoon, sa mga kapatiran. Salamat po sa magandang panahon ngayon. Sa pangalang Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Kay rami ng nabuhay, hindi alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulog, tutulong ay wala, si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y
nasa puso ko. Brother June Marudas, Thanksgiving time, brother. Tayo po manalangin. Maraming Diyos na sa langit, salamat po sa katapatan niyo sa amin. Salamat po sa paggabay niyo sa amin sa